walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. Ngayong gabi, first in the Philippines, ang pinakabagong supermodel ng buong mundo, isang Pilipina. Isa pang first for the Philippines, ang kauna-unahang liver transplant sa isang bata. May gatas pa sila sa labi, pero bida na sa kusina, mga kiddie chef. Spa, acupuncture, yoga, hindi na lang pang-adults, pwede na rin daw sa babies. Sports car ni Pinoy at iba pang hot cars, mainit sa mata ng mga carnapper. Successful rescue operation. Ay sinasamahan natin sila habang sila ay papunta sa Fort Bonifacio. Just one of the many hotels here in Tuguegarao. Nabugbog na ang buksingero si Andaga. Accept the Peabody is Jessica Soho. They will be dedicating this award. Silver Screen Award for Jessica Soho. Thank you God for this honor. Napakalayo ng nilakbay ni Barack Obama. May gatas pa sila sa mga labi at ang hawak, mga sandok. Imbes na laruan, wala sila sa mga playground. At hindi ito simpleng bahay-bahayan o luto-lutuan, kundi totohanan, mga batang bida sa kusina. Nalinya sa pagluluto at pagke-cater ng mga putahing Chinese, Japanese at American, ang American chef na si Dana. Minana pa raw niya ito sa kanyang mga magulang. At para hindi raw maputol ang masarap na tradisyon ng kanilang pamilya, ang kaalaman niya sa kusina, ipapasa niya sa kanyang anak. Tinuturuan ni Dana si Maddie ng tamang paggamit ng mga kitchen utensil para makaiwas ito sa disgrasya. Fingers. Sa araw na ito, ituturo ni Dana sa kanyang anak na si Maddie ang pagluluto ng Chinese beef stir fry. Kahit na 9 na taong gulang pa lang ang bata. Ginger. Una munang iginisa ni Maddie ang laman ng baka. Let the beef cook. Tinimplahan ng mga pampalasa. Delicious. Ang pagluluto raw ang paboritong bonding time ng mag-ina. It makes me proud of them, and it's also cultural because we're so mixed. My husband's mixed, so I want them to learn how to cook every kind of dish and not just have one type of food. Maging sa pinapasukang international school ni Maddie, tuloy-tuloy pa rin ang paghasa ng kanyang kakayahan sa kusina. Sumali nga siya sa kanilang Culinary and Crafts Club. At isa sa maputahing niluluto niya rito, ang Italian-American Spaghetti. Tasty. Ang iba pang mga batang estudyante na kasama ni Maddie sa club, may kanya-kanya ring specialty. At nakabase ito sa kanilang nasyonalidad. Si Joseph, na Filipino-American pero laking Latin-American, isang Mexican dish with a twist, ang pambato, fish taco. Ang forma at kilos ni Joseph, pro na pro kung makapag-chop-chop siya ng parsley at makapiga ng lemon.
para ipang marinate sa isdang cream dory, hindi mo aakalaing 10 taong gulang lang siya. You wanna marinate it for 30 minutes. Delicioso! Ang 9 taong gulang namang Turkish na si Nurgle. Karnyarik o split belly ang specialty. Ginisang giniling na karne ng baka na tinimplahan ng liver spread. Pagkatapos, ipinalaman sa talong. Pleasantly. Si Denise naman na Pinoy at 9 years old. Ang kanyang pambato syempre, adobo. Sarap! Di bali ng matilamsikan ng mantika. Mahirapan sa paghahalo. Lahat sila seryoso sa pagluluto. Habang ang kanilang club advisor at teacher na si Doygu, isa ring Turkish, nakaalalay sa kanyang mga estudyante. Very good. Very good. Now you put this one. They come together once a week on Wednesday afternoon, and parents come here. They also help students how to cook, and this club really, a very unique club in our school. Really good. It's just as good as mom's. Ready now. Very good. Actually, he's my little chef at home. Sa galing na ipinakita ng mga batang ito sa pagluluto, hindi malayong isa sa kanila ang susunod na kikilalaning Master Chef sa buong mundo. Si Patrick, 7 taong gulang pa lang daw nung nahilig sa panunood ng mga cooking video. Ngayong 12 anyos na siya na ang resident chef sa kanilang bahay. Na-inspire ako magluto. When my mom bought a cookbook, ang sarap ng feeling, parang may sense of achievement kapag sabi ng lahat ng tao na masarap yung pagkain mo eh. Kaya masarap maging chef. Sa tulong ng mga cooking book at DVD, napatitikim daw niya ng masasarap na pagkain ng kanyang pamilya. Katulad ng baked ricotta with caramelized peaches at peppered lamb steak. 2 itlog lang. Ang ricotta cheese at itlog na tinimplahan ng icing sugar, hinalungan ni Patrick ng katas at ginadgad na balat ng lemon. Dapat pantay-pantay muna yung lahat ng lagay. At saka binake ng 15 minuto. Mga 3 minuto pa. Ang peaches naman, pinagulong sa asukal at iprinito. Sunod na inihanda niya ang lamb o karne ng tupa. Tinimplahan niya ito ng paminta at saka ipinan grill o parang iprinito. Bagamat musmus pa raw maituturing si Patrick, pagdating sa kusina, maituturing na siyang master. Tender, yung maganda, yung dark outside, a little red inside. And juicy inside. Perfect. Proud kami. At nag-enjoy kami. Kasi nakikita namin nag-enjoy din siya. So, yun, parang family affair. Yun, lahat nag-enjoy, ganun, sa food. So it brings the family together. Pero merong batang natuto ng pagluluto. Hindi lang dahil hilig niya ito, kundi dahil hinihingi ito ng pagkakataon. Ang 10 taong gulang na si Jubel,
tubong tundo. Madalas daw wala ang kanilang mga magulang dahil sa pagtatrabaho. Kaya si Jubel ang natutokang magluto. Ngayon po kulang po kami sa budget. Kaya po nila ako tinuturuan magluto para po makatulong po ako sa gustusin at sa pagkakapatid ko. Huling ate. Pati pamamalengke, sagot na rin niya. Sa murang edad ng aking anak na si Jubel, pwede ko na siyang asahan, maiwan sa bahay. Nagagampanan niya na yung mga tungkulin. Ilan sa kanyang mga specialty, menudo, chicken curry, sinigang. Una munang hiniwa ni Jubel ang mga rekadong gulay. Hindi na nga raw siya naiiyak sa pagbabalat at paggayat ng sibuyas. Hasang-hasa na rin ang kanyang kamay sa paghiwa ng karne. Kailangan pong unahin ng patatas kasi po matigas po ito. Kahit medyo maraming sangkap ang menudo, alam na raw ni Jubel kung aling rekado ang dapat unahin sa paggisa. Isang sili lang po yung ilalagay ko para po hindi po masyadong maanghang. Sa pagluluto naman ng chicken curry, alalay lang daw si Jubel sa paglalagay ng pampaanghang. Siling pangsigang, labanos, kamatis, sangkap po yung sa baboy para po magkaroon po ng lasa. At kahit nakapikit, kabisado na niya ang pagtimpla ng asim ng kanyang sinigang. Okay na po, masarap na. Kahit nasa murang edad, basta't may tamang gabay ng mga nakakatanda. Mainam nga sigurong mamulat ang mga bata sa mga gawaing pangkusina. Dahil dito, kakaibang disiplina at pagkamalikhain ang kanilang matututunan. Lalo na ang realidad na lahat ng masasarap na bagay sa buhay kailangan munang paghirapan. Susunod, first in the Philippines, ang pinakabagong supermodel ng buong mundo, isang Pilipina.